Hello guys! Welcome back to my vlog. And ngayon, napavlog na naman ako kasi meron ako nakita kanina na Facebook post na isang Pilipina nagbayad ng 1,500 Canadian. At wala naman siyang trabaho na napala. At yan ang pag-uusapan natin. Paano nga ba makakuha ng legit job dito sa Canada na hindi kailangang nagbabayad? So again, welcome back to my vlog. This is Za and this is Za Canada channel. Ayan. So, ngayon pag-uusapan nga natin yung Facebook post na nakita ko na naman na kawawang kababayan natin na nagbayad ng 1,500. Actually, hindi naman to isolated case. I-comment nyo nga dyan sa baba kasi alam ko hindi ito yung una nating nakita na may nagbayad sa isang job na scam pala. So, i-comment nyo nga kung may experience kayo na ganyan o may kakilala kayo na naka-experience na ganyan. Ang dami nating nakikita sa Facebook. Minsan nga nararafi tulpo pa, di ba? Minsan ang dami-daming mga tao na nagpupunta sa Rafi Tulpo na kesyo nagbayad sila ng ganitong halaga in Philippine money, 50,000, 80,000, 100,000 at wala. Walang nangyari. Hindi nakalipad. Minsan yung iba pinapatungtong lang sa airport pero wala naman palang legit na job offer, walang OEC, wala lahat. Paano nga ba makakakuha ng legit job dito sa Canada? Yung pag-usapan nga pala natin muna, bakit nga ba normally naloloko ang mga Pilipino at nag-e-end up tayo na nagbabayad tayo ng ganitong halaga para sa isang trabaho. So, unang-una kong nakikitang dahilan dyan is yung pressure sa family. Yung pressure na kailangan na nating kumita agad, na kailangan nating konting halaga lang to, kumbaga sumusugal. Yan yung term na yan eh. Mababawi ko naman yan. Maliit na halaga lang yan, pero pag nakapunta naman ako ng Canada, I'm sure mababawi ko yan. Ayan yung mga isa sa mga dahilan. Na kumbaga, kapit sa patalim, magbabayad ako, kapag nagbayad ako ng ganitong halaga, mababawi ko rin naman yan. At syempre, hindi naman natin maikakaila na fear na mawalan ng trabaho o mawalan ng status sa work. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagbabayad agad. At ito pa, narinig nyo na ba yung salitang, ni-repair ako nito eh. Kilala yan ng pinsan ko eh. Nai-process niya yung kaibigan ko. O nai-process niya yung kakilala ko. Ayan, yung tactic na yan ng mga scammer. And next one is, hindi alam ang Canadian labor laws or rules. Yan yung mga iba't ibang dahilan kung bakit naloloko tayong mga Pilipino. Well, unang-una nating tandaan is kapag tayo ang naghahanap ng trabaho, is hindi dapat tayo ang magbabayad. Number 1 rule, kaya nga tayo naghahanap ng trabaho eh. Kasi nga kailangan natin ng pera. Bakit ka magbabayad in the first place? 'Di ba? Unless ang binabayaran mo talaga is yung pag-a-apply ng work permit mo dito sa Canada or yung extension ng work permit which is binabayaran mismo sa IRCC. Pero kapag sinabi sa'yo ng scammer na, uy, bayaran mo to, may papasok kita agad dito, ipaprocess natin ito para sa'yo para makalipad ka agad. Or magbayad ka nito kasi may trabaho ako para sa'yo. Then, tingnan yung legitimacy ng job offer. So, dyan pumapasok itong mga ito. So, itong mga ito is, titingnan mong mabuti, magre-research ka kung nag-i-exist ba talaga yung company. Last time,
may share ko lang, nung nag-a-apply pa lang ako ng Canada, ang dami kong napag-inquiran at kasama na dyan yung WhatsApp. Isa sa mga mode of communication ko nung nasa outside Canada pa ako is yung anong tawag yan? Yung WhatsApp. Kasi WhatsApp ginagamit din dito sa Canada. Tapos ginagamit din sa Singapore at the same time doon sa Brunei, doon sa pinanggalingan nga namin. So, ang ginawa ko is I take the potential employer's phone number and ask them if there's a job opening. So, ang ginagawa ko is may nag-offer sa akin na employer at binigay na sa akin agad yung job offer letter. Pero ang ginawa ko, yes, the company does exist. Legit yung company. But you know what's not real? Yung job offer itself. The logo, hindi siya accurate. The grammar, hindi siya accurate. The salary information, hindi siya accurate. Napakadaming inconsistency sa job offer. Sa written job offer pa lang, makikita mo na agad kung legit o hindi ang trabahong ibinibigay sa'yo. So, you have to know how to scrutinize. I-check mong mabuti. Free na naman ang Google ngayon. Napakadami na ng free resources in order for you to check kung legit yung company. Kung mukha pa rin talaga siyang legit, then call them. Kung nandito ka sa Canada, call them. Mas maganda kung nandito ka kasi reachable naman ng telepono ang bawat kumpanya dito. Otherwise, send them an email if they're really legit. And isa sa mga obvious na way para malaman mo na scammer yan is yung nagmamadali na humingi ng pera sa'yo. Bayaran mo na to ngayon kasi next week, baka mag-hire na sila ng ibang tao. 'Di ba? Pag hindi mo to binayaran ngayon, baka mapunta pa sa iba yung job offer. Or mapunta pa sa iba yung trabaho na inaasam mo. Yung mga ganyan tactic. Yung parang pinagmamadali ka, magpagbayad ka lang. Isa sa mga tactic yan ng mga scammer. At lastly, yung LMIA. Kung halimbawa namang may LMIA ang company nyo at sinasabi nila na LMIA ready sila, you can always call Service Canada or ESDC to check the legitimacy of the LMIA phone number. Reachable naman lahat ng mga bagay-bagay dito sa Canada. Otherwise, kung wala pang LMIA, then check again. Check the job offer, the job title, the salary, the written employment letter, the name of the company or the name of the employer himself, kung ano yung pangalan ng employer, dapat lahat yan nakalista. And of course, you have to meet the employer in person. Kung hindi naman, kung agency naman talaga yung naghahawak ng tawag diyan ng recruitment. Minsan kasi agency talaga yung naghahawak ng recruitment ng isang kumpanya. Then try to pay them a visit kung malapit lang naman sa inyo. Kasi I'm sure naman hindi ka naman mag-a-apply kasi nga yung post na going back to the post that I mentioned earlier, that person is already in Canada who paid 1,500, and I even made a comment on that post and asked, bakit po dumating sa point na nagbayad kayo ng 1,500 dun sa trabaho na dapat kayo ang binabayaran? Hindi siya nag-reply. Hindi ko alam kung anong backstory nung post niya. But anyway, yun na nga, walang nasayang ang 1,500. Pag dumating naman sa point na talagang kailangan mo magbayad sa employment fee, agency fee, employment recruitment fee, mga ganyan,
probably there might be it might be real. Again, it might be real. Depende yan sa kumpanya na naghahawak um, ng hiring nila, ng hiring process. If it's real, then ask for a screenshot. Ask for an invoice. Kumuha ng resibo para hindi maloko. Kasi, and take the phone number, make a video call with the person in charge. Kasi, eventually, worst comes to worst, you can use that as an evidence. Para at least, mabawi mo yung pera mo. Kung sakali naman talagang wala. Kung wala talagang job na nai-offer sa inyo. O sa iyo. And there's a lot of job sites where you can find legit jobs here in Canada. But take note lang, always practice due diligence. Ibig sabihin, kahit nakita mo na legit yung company, make sure to always check, recheck, double check with the company themselves kung hiring talaga sila. Kasi minsan, hindi na natin kasi alam kung ano ang sakop ng AI ngayon. Hindi na natin alam kung robot ba or scammer yung gumagawa ng mga job posting na ito. Kasi last time may nakita rin ako sa job bank, sa Indeed, na may mga nakapasok na, unfortunately, may mga nakapasok na mga hindi legit na jobs. But then again, these are still the sites that you can visit to look for a Canadian employer. So, nandiyan ang Job Bank, nandiyan ang LinkedIn, Indeed, Monster. If you're looking for nanny jobs, caregiving jobs, then there's CanadianNanny.ca. Napakadaming jobs dyan. Meron din yung Sitter.ca. Ilalagay ko lahat yung link dyan sa description box para alam nyo yung mga i-visit nyo talaga ang website. Okay, so sa mga taong naghahanap ng trabaho, I know mahirap maghanap. I know very challenging ngayon, especially kung nasa rural area ka. But try to expand your options. I'm sure may makukuha kang job na hindi kailangang nagbabayad ka or ikaw mismo yung maglabas ng pera. So always protect yourself from scammers. Mararamdaman mo naman yan eh. Kung scam talaga yung kung scam yung anong tawag diyan? Yung scammer. Paano ba yun? Kung scam yung transaction na ginagawa mo. At the beginning, kung madaling-madali or yung hindi makapaghintay, isa yan sa mga malinaw na indikasyon na nai-scam ka na. So, huwag magpabudol. Okay? Ayan na nga. So, sana may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, don't forget to comment and subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Okay, thank you for watching. Until next time.